We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand,
taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high.
come. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe
kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Hallelujah! Let's worship the Lord and celebrate His goodness and His love that never runs dry. Hallelujah! Let's worship the Lord. Come on! Sing with me. Found love that never runs dry, from the depths to the sky. Eyes fixed on the one who knows no end. You stand strong for all of
into the night. You're here with us, you're on our side. Your arms are forever open wide. Stand strong for all of time. In the joy, in the trial, you are the beginning and the end. We sing your love goes on. Your love goes on. Your love goes on. Ever our heart will sing Jesus in everything. From sky to ocean deep, your love goes on. Through every rise and fall, we are forever yours. One thing we know is sure, your love goes on and on and on. Oh, your love, Jesus. Love unfailing, never shaken. Hope awakens in you. 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 Ever our heart will see Jesus in everything. From sky to ocean deep, your love goes on. Through every rise and fall, we are forever yours. One thing we know is sure, your love goes on and on and on. Ever our heart will sing Jesus in everything. From sky to ocean deep, your love goes on. Through every rise and fall, we are forever yours. One thing we know is sure, your love goes on and on and on. Your Hallelujah, Lord. We worship you. Bless your name, O God. And with this song, we will make this our prayer of our lives. Thank you, Lord. Come on, church. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Come on, let's sing. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. Yes, I will love
Come on, we sing. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Come on, we sing hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Yes, Lord. We sing your great love. Come on, we sing hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God, you reign forever all my days. Hallelujah. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Binabati po natin ang lahat po ng ating mga kapatid. Amen? Mga kapatid po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, at hello po sa mga taga-international na mga kapatiran namin. Amen? Palakpakan naman natin ang Lord. Hallelujah! Amen. And a special mention sa ating po mga taga-Rizal 4. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa araw na ito ay pasimulan po natin ng isang masidhing panalangin para po sa guidance ng Banal na Espiritu sa atin sa araw na ito. Hallelujah. Yes, hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, we ask you, Lord, your special guidance to us. O Lord God, O Holy Spirit, we pray, Lord, the deep understanding, Lord God, of your word, Lord God. Lord, not just a deep understanding of your word, but Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng desire, Panginoon, na tunay na makilala ang aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesukristo. At tunay, Lord God, na ang banal na Espiritu, Lord God, ay patuloy, O Diyos, na manahan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Give us understanding, wisdom for this day, Lord God, as we hear your word, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Lord. Hallelujah. And excited po ba kayo this September? Amen. September na, Ber. At pagpunta ko po kanina sa palengke ng maaga, may nagpapatugtog na po ng Christmas song. Napakaaga. Sabi ko, grabe, no? Talagang dito po sa Pilipinas ay napakahaba ng Pasko. Amen. September pa lang, amen, ay talagang nagpapatugtog na. Yung August, pinipigilan pa nila si Jose Marichan. Pinipigilan, wag muna. Kasi August pa lang. Pero ngayon po ay talagang marami pong excited kapag ka Ber month na, sapagkat alam natin na the Savior, ang ating pong tagapagligtas, amen, ay birthday sa December. Amen. Pero yung iba, alam naman natin na hindi talaga December, pero tinatapat po natin ang celebration kapag
this December. Amen po ba mga kapatid? Excited na po ang bawat isa. Amen? So this time, September, ang team po natin ay napakahalaga sa mga Kristiyano. Amen? Napakahalaga sa isang Kristiyano na namumuhay na bilang Christian. Ito pong ating pong team. Amen? Ang ating team for this month of September is the Spirit-led life. Amen? Ayan, the Spirit-led life ang ating pong team sa buong September. At dapat excited tayo kasi bubuhos mga kapatid. Bubuhos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at magpapakilala siya sa ating lahat. Amen? At yung buhay natin ay kakaiba kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa mga buhay natin. Hindi yung mga sarili po natin. Amen po ba mga kapatid? So today, ang ating pong pag-uusapan is all about the Spirit-led life. Kung ano po yung misyon ng Holy Spirit sa atin at sa mundong ito. Amen? The Holy Spirit mission. Amen? Kung tayo na last month, mga nakakaraang buwan ay yung mission to all the world, mission to the world, ang ating mga pinag-usapan is all about mission. So, ang Holy Spirit pala, mga kapatid, ay may mission. May mission sa atin. Amen? Bilang mga Kristiyano, kailangan mag-grab po natin ito. Makuha po natin yung mensahe ng Panginoon. Napakasimple pero sometimes ay kaya pinapaulit-ulit. Diba? Ilang beses na po natin pinag-aralan ang Holy Spirit. Bakit po pinapaulit sa atin? Kasi minsan, yan po yung nane-neglect. Pinakamadalas pong maneglect ang Holy Spirit sa mga buhay po natin. Most neglected subjects today sa simbahan, sa karamihan, yung work of the Holy Spirit, kung ano yung mission ng Holy Spirit in the life of believer. Amen? So, in other words, mga kapatid, God's presence, ang presensya ng Diyos is a Spirit-led life. Amen? So, without the Holy Spirit, kapag wala pong Holy Spirit, mga kapatid, walang Holy Spirit, hindi po tayo makakapamuhay ng godly life. Amen? Ni isa po sa atin, kapag walang Holy Spirit, sabihin mo mang Kristiyano ka kapag walang Holy Spirit, kapag hindi po tayo led in the Spirit, mga kapatid, ay hindi po tayo makakapamuhay ng godly life. Amen? And also, hindi tayo po makakapag-serve sa Diyos adequately. Amen? Hindi po tayo makakapaglingkod ng tunay sa Diyos kung wala po ang banal na Espiritu. Amen? At hindi po natin mauunawaan ang Scripture, ang banal na salita ng Diyos kung walang Holy Spirit. Amen? Sapagkat ang Word of God is kinasihan ng Espiritu ng Diyos. At yung makakaunawa, amen, yung makaka-understand, makaka-arok ng salita ng Diyos ay yung pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen? Kung walang banal na Espiritu, malilito ka. Amen? Kung walang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin, hindi mo maiintindihan kung ano po ang salita ng Diyos. Amen? So, bakit kaya sinend ni Jesus ang Holy Spirit? Amen? Nung siya po ay umalis dito sa lupa, sinend niya ang Holy Spirit. Bakit kaya? Amen? Yun po ang mga tanong. Amen? What is the role of the Spirit of God? Ano ang magiging role ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao at dito sa mundo? Amen? And the last question is, what is the mission of the Holy Spirit? Ito po yung pag-uusapan natin sa araw na ito is yung mission ng Holy Spirit. Amen? So, Spirit influence life. So, sa ngayong araw na ito, mga kapatid, papakinggan natin, makikita po natin yung mission ng banal na Espiritu sa mga
believer's life, sa mga buhay ng mga mananampalataya. At tayo po yon mga kapatid. Amen? So, wag na po muna tayong lumabas kasi ginagather pa natin as nung last month, pinag-usapan natin ang mission sa mundong ito. Tayo ay may mission sa mundo. So, tayo na mga believers, kailangan madala po natin talaga yung mga kaluluwa na yan para maintindihan nila na ang Holy Spirit, amen, ay may misyon sa buhay ng mga naniniwala, amen, sa mga believers, amen. So sa buhay natin, ngayon maiintindihan po natin yan, amen. So siguro marami na po nakakaalam kung sino ang Holy Spirit, amen. Doon lang po sa GC, meron na pong si Brother Jolan, talagang meron siya mga verses doon, nauna pa po siya. August pa lang ay meron na siyang verses about the Holy Spirit sa ating GC. Pero ngayon po, mga kapatid, sino ba talaga ang Holy Spirit? The Holy Spirit ay present na po siya during the creation ng mundo. Amen? Hindi lang po God the Father, amen? Hindi lang Son Jesus, kundi kasama ang Holy Spirit, mga kapatid. So we serve one God in 3 person. Amen? So, nung kinreate po ang mundo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen? The whole created work is done by God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, nang ginawa po ang mundo, kasama na po ang Holy Spirit. Amen? So, ibig sabihin po mga kapatid, the Spirit is our helper, mga kapatid. So, sa pasimula pa ay nahariyan na ang Holy Spirit. So, tingnan po natin yung verse na ito. Sa John chapter 14, verse 16 to 17. Amen? So, sabi dyan, I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. So napakaganda po nitong John chapter 14, verse 16 to 17. Amen? Sabi dyan, mga kapatid, magpapadala. He will give us another advocate. Ano pong ibig sabihin nun? Our helper. Our helper. Someone who comes alongside with us. Amen? Na makakasama po natin. So, ang ibig po sabihin, hindi po tayo iniwan ni Jesus. Hindi po tayo iniwan ng God the Father kasi nagpadala po siya ng banal na spirito para makasama po natin. Amen po ba? Amen? He is our helper, our comfort. So kasi, ang Holy Spirit is a person. Amen? Siya po ay person, yung qualities po ng person na kaya niya pong mag-reason, meron po siyang emotion, meron po siyang will that can make choices and so on, found in the Holy Spirit. So mga kapatid, meron po palang emotion ang banal na spirito. Amen? At siya po ay meron din po siyang choices of His own. Amen? So, kasi ang banal na spirito ang nagko-comfort sa atin, nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. Amen? Kung ano yung kailangan natin, alam po niya. Amen? So, yun po mga kapatid, kaya ang Holy Spirit dapat palagi talaga yung pinag-uusapan. At kasama dapat sa ating, kapag tayo nagpe-pray, ay hihingin po natin yung presence niya. Amen? So, yung Trinity, so mga kapatid, tayo po ay naniniwala sa Trinity. Pero pag may nagtanong po sa atin, kung naniniwala tayo sa tatlong Diyos, sasabihin natin, hindi. Amen? Amen? Sino po, baka meron po nagkakamali dito sa atin na naniniwala siya na may tatlong Diyos. Amen? So, wala pong tatlong Diyos. Amen? So, ang understanding po natin sa Trinity ay napaka-importante sa Christian theology, mga kapatid.
So, ang Trinity, wala po siyang hierarchy. Ibig sabihin, wala pong, sila po ay pantay-pantay. Amen? God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Amen? At ang Trinity po ay, ang function po nila, mga kapatid, there is functional equality in the Trinity. Yung function po nila equal. Amen? So, wala pong pwedeng magsabi, ay, kay Jesus lang kami eh. Amen? Kay Father lang kami eh. Kay Holy Spirit lang kami. Amen? Pare-parehas po ang function. Equal po ang function ng tatlong persona ng Diyos. Amen? So, lahat po ng Christian agree sa Trinity. Amen? So, sino po ba dito hindi agree sa Trinity? Amen? Wala nagtataas. Amen? Praise God. So, mga kapatid, tayo po ay pinagpala ng Diyos kasi naiintindihan natin by the power of the Holy Spirit, yun pong sinasabi na Trinity. Amen? So, we worship God. Amen? We worship Triune God. Amen? And there are 3 persons of the Trinity. 1 Godhead, 1 God, 3 persons. Amen? So, wala pong tututol, mga kapatid. Walang disagree. Amen? So, isa lang Diyos natin, pero may 3 persona. Amen? So, ang gawain ng Father, may gawain ang Father. Father does His work. Amen? And the Son does His work. Amen? And the Spirit does His work. So, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. The work of the Spirit ay napaka-importante sa lahat po ng mga believers. Amen? So mga kapatid, intindihin natin, unawain natin na importante po sa mga Kristiyano ang Holy Spirit. Amen? So, the Spirit gave birth to the church on the day of Pentecost. Amen? And entrusted her with a mission to proclaim the kingdom of God in this world. So, ang role po ng Holy Spirit, mga kapatid, is fundamental and instrumental sa buhay sa loob ng simbahan at sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga believers. So, we cannot become what God wants us to be kung wala pong Holy Spirit. Yung gustong mangyari sa atin ng Diyos, kapag walang Holy Spirit, hindi po mangyayari. Amen? At kung ano po yung gustong i-accomplish ng Diyos na kalooban niya sa mga buhay natin, kung apart from the Holy Spirit, hindi po mangyayari yung gustong gawin ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya iba po yung trabaho ng Holy Spirit. Amen? Kaya kung wala po siya, hindi magaganap sa mga buhay po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Yung will niya sa iyo, kapatid, amen, ay dapat maganap, pero kailangan po natin ang banal na Espiritu Santo. Amen? Purihin ang Diyos. So, dito po sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, ang sabi po dito, Acts chapter 2, verse 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongues of fires and separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen? Grabe po itong nasa Acts, mga kapatid. And grabe po yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Amen? So, nung sila po ay nagkatipon-tipon, meron pong malakas, parang violent wind na dumating. Amen? From heaven. At na-filled po yung buong bahay na yon, mga kapatid. Amen? Napuno nung sound na yon. And they so seemed to be tongues of fires na naghiwa-hiwala yung mga tongues of fire na nakita sa mga tao.
Amen? At grabe po, at sila po ay nag-speak in tongues. So ito pong speaking tongues ay galing po ito sa Holy Spirit. Amen? Huwag po kayong matatakot kapag ka po may nag-speak in tongues. At kapag ikaw nagkaroon ng speak in tongues, amen mga kapatid, ito po ay regalo. Amen? So dapat dinidesire din po natin ito. Sila po ay nagkaroon ng speaking in tongues. At ito lang po ay ang may kakayanan ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya wag po natin pong kumbaga, lulukohin yung pag-speak in tongues. Amen? Kapag nag-speak in tongues po tayo, lalo na po in our private prayer, so hingin po natin yung sa Diyos. And even in our congregation, kapag may nag-speak in tongues, just flow in the Spirit. Amen? So, mga kapatid, nakita natin to ngayon, hanggang doon lang ba sa pag-speak in tongues? O doon lang ba sa may fire? Amen? Merong tongues of fire sa kanilang mga ulo. Sa panahon po natin, may mission ang Espiritu ng Diyos. May mission po siya. What is the mission of the Holy Spirit? Ano po yung mga signs of Spirit-led life? Sa mga kapatid, kapag sinabi mo na ikaw ay Kristiyano, dapat Spirit-led life. Amen? Merong mga signs sa buhay natin na tayo po ay pinangungunahan, amen, ng banal na Espiritu Santo. Tayo po ay nililid ng Espiritu Santo. Amen? So ano pong una? So ang tanong namin, paano po, Pastora, paano ko po malalaman na ako ay Spirit-led life Christian? Amen? Paano po malalaman na ako po ay meron ng Espiritu ng Diyos? Amen? So mga kapatid, napakasimple po ng ating pong topic, pero kailangan nangyayari po sa buhay natin para makita na totoong may Espiritu ka ng Diyos. Totoong ikaw ay may Holy Spirit. So ang unang misyon ng Holy Spirit o yung sign na meron nga tayong Espiritu ng Diyos, number 1 is Spirit-led conviction of sin. Amen? Ibig sabihin, ikaw ay nako-convict doon sa kasalanan na ginawa mo. Amen? Ikaw ay kino-convict ng Holy Spirit. Parang meron kang guilt, amen, na nararanasan at ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa iyo nito. Amen? Anak, nagkasala ka. Amen? Anak, binubulungan ka ng Holy Spirit, nagkamali ka sa salita mo. O may nagawa ka ang pagkakamali. Amen? So, ang Holy Spirit, kapag nasa atin, may nagsasabi sa atin na tayo po ay nagkakamali o meron pong kasalanang pumasok sa atin. Amen? Kasi pag hindi ka po Spirit-led, ang buhay natin, hayaan mo lang, nagkasala ka. Pinapagpatuloy mo pa rin. Amen? At hindi ka sinasabihan ng Espiritu na nagkakamali ka. Amen? So dami dyan, the Holy Spirit begins the saving work by convicting of sin. So ito po ay parte ng pagliligtas po sa sanlibutan o pagliligtas sa tao. Amen? Lalo na po yung mga believers, alam na po ito. Amen? Na ang Holy Spirit nagpapasimula ng saving work. Ibig sabihin, ang trabaho po ng Holy Spirit is mag-convict nung kasalanan. Amen? Is the convicting sin. Amen? Kapag ang isang tao nagkamali, nagkasala, nariyan na ang Holy Spirit reminding you, amen, at palaging kino-convict ka na, meron kang nagawang pagkakamali. Amen? Doon po sa sinabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 8 to 9a, sabi na dyan, when He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment about sin. Amen? So, yung conviction about sin is the work of the Holy Spirit. Amen? So, ito po yung sinabi ni Jesus na kapag dumating ang Holy Spirit, ipoprove niya sa buong mundo na may mali doon sa kasalanan, that is, there is wrong about sin. Hindi lang basta mali. Amen? Merong unrighteousness, merong judgment sa kasalanan. Amen? So, conviction about
sin is a work of the Holy Spirit. Mga kapatid, tayo po ba? Amen. Nararanasan ba natin na kapag nagkamali tayo, kinoconvict tayo ng Holy Spirit? Anak, nagkamali ka. May nasabi kang mali, may nagawa kang mali. Amen. So, ito po yung work ng Holy Spirit. A sinful heart will not feel convicted. Kapag ka po yung nakaano na yung kasalanan sa iyo, binabaliwala mo na yung conviction ng kasalanan. Mga kapatid, ang sabi diyan, sinful heart will not feel convicted. So wag po nating intayin na maging kalos na yung ating mga puso. Amen. Na kahit nagkamali ka, hindi ka natatakot o hindi mo naiisip na nagkamali ka. Kasi punong-puno na ang puso mo ng kasalanan. Sabi diyan, conviction has to come from the Holy Spirit who invades the fallen heart and convicts of sin. So pinapakita ng Holy Spirit yung kamalian, yung mali, yung kasalanan. Mabubuksan ang puso mo, mabubuksan ang yung spiritual eyes. Amen? So dapat ganun po yung mga believers. Kapag may nagkamali ka, amen, kapag ikaw ay spirit-led, alam mo na may kasalanan na nakapasok o may kasalanan kang ginawa na wag mong i-ignoren. Amen? Ibig sabihin, wag mong babaliwalain kapag nagkamali ka, kapag nagkasala ka. Kasi ang kasunod nun, mga kapatid, kapag ikaw ay spirit-led, number 2, yung mission ng Holy Spirit is a spirit-led repentance. Amen? So, yan po yung number 2, the spirit-led repentance. Amen? So, siya po yung naglilid sa atin para humingi ng kapatawaran. Amen. Napaka-importante at necessary po sa atin to, lalo na po sa mga Kristiyano. Amen. Na totoong pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Halimbawa, na-convict, pinakita sa iyo yung kasalanan na nagawa mo. Pero kailangan may kasunod doon ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Ililid ka niya na umiyak ka at mag-repent. Amen. At ihingi mo ng kapatawaran yung kasalanan na nagagawa mo o nagawa mo. Amen. Sabi diyan, itong pangalawang ito, naghawain ng Holy Spirit sa buhay natin. Thus, in salvation is produced out of that conviction of repentance. Amen. Ito po yung parte ng kaligtasan na binigay po sa atin. Na every time na meron tayo, kinukonvict tayo na tayo nagkasala, luluhod ka sa Diyos. Amen? Ililid ka ng banal na spirito na mag-repent. Amen? Magsisi. Amen? Huwag po nating baliwalain to. Napakasimple po. Ito pong ating pong pinag-uusapan, itong topic na ito. Amen? Napapag-usapan na to in the previous natin pong mga topics. Pero importante po sa atin kung tayo po, mga kapatid, ay talagang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Tandaan natin, ang Espiritu ng Diyos is a person. Amen? Na pwedeng magsabi sa iyo, bumulong sa iyo at magsabi sa iyo. Hindi man natin nakikita. Sino na po nakakita ng banal na Espiritu? Wala po, di ba? Hindi natin siya nakikita. Siguro, sa panaginip, may nakikita tayo. Meron daw representation sometimes yung Holy Spirit, yung dove, amen. Sometimes yung light. Pero actually, wala pong nakakita pa sa atin sa Holy Spirit. Amen? Tama ba, mga kapatid? Pero alam mo na mayroong Holy Spirit. Amen? At kailangan mas matutunan pa natin kung paano siya kumilos sa mga buhay natin. Amen? Katulad na lang nitong siya po ay naglilid sa atin para po mag-repent. Kapag ka po tayo nakaranas, amen, na tayo po ay na-convict doon sa kasalanan ginawa natin, at tayo po ay pinangunahan ng Holy Spirit mismo para po tayo ay mag-repent, mga kapatid, gawin po natin, amen, yung tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, opponents must be gently instructed,
in the hope that God will grant them repentance, leading them to the knowledge of the truth. So, ang tao po ay meron pong man on his own does not repent. God grants repentance through the Holy Spirit. Amen? So sa gabay ng banal na Espiritu Santo, so ito po'y grasya. Amen? Ito po'y grasya sa atin na tayo po ay makapagsisi sa kasalanang ginawa natin. Kasi marami pong tao, kahit nagkakasala, patuloy sa kasalanan, wala po sa kanila yon. Amen? Wala po sa kanila, magkasala ka man, gumawa ka naman ng mali. Wala po sa kanila yun, hindi po sila marunong magsisi. Hindi sila marunong magrepent sa harap ng Diyos. Pero po dapat tayo, lalo na po ang mga Kristiyano, amen? Kung tayo po ay Spirit-led Christian, kapag nagkamali tayo at merong conviction ng sin, merong conviction sa atin, kailangan po tayo na magsisi. Amen? Magrepent. Yung true repentance. Amen? Hindi lang po sa salita, kundi sasabihin mo talaga sa Panginoon na ikaw ay tunay na nagsisisi wholeheartedly. Amen? So, repentance. Sabi dito, Acts chapter 11 verse 18. Sabi po sa Acts chapter 11 verse 18, when they heard this, they had no further objection and praised God, saying, so then even to the Gentiles, God has granted repentance and that leads to life. Alam niyo po ba, kapag ka po tayo po ay nagrepent, tayo po ay nagsisi sa kasalanan natin, it leads to life. Nagkakaroon tayo ng buhay. Amen? Hindi tayo nawawalan. Kapag nagsisi ka, may buhay. Amen? It leads to life. Amen? Not destruction. Amen? So sabi diyan, repentance is a gift, mga kapatid. Regalo po. Regalo po ang magrepent. Kasi marami pong tao, kahit nagkakamali, nagkakasala, meron pa rin na guilt feelings, pero hindi sila marunong magrepent. Hindi sila marunong magsisi. Patuloy pa rin doon sa kasalanan na yon. Amen? So tayo po, mga kapatid, mapalad kapag ka po tayo po ay natutong magsisi sa kasalanan natin. Amen? Dahil ito po ay regalo, mga kapatid. Repentance is a gift of God, work in the heart by the Holy Spirit. So ito po ay kumikilos, nagtatrabaho. Ito po yung trabaho ng Holy Spirit sa atin ngayon. Amen? Yung regalo ng repentance. So this is part of our salvation. Amen? Na tayo po ay magsisi sa kasalanan natin. Amen? At ipakita sa Panginoong Jesus na tayo ay tunay nananampalataya sa Kanya at kailangan natin yung habag ng Diyos. Ito po ay regalo ng Panginoon. So the Holy Spirit is the agent of conviction which when then leads to repentance. So siya po pala ay agent. Amen? Ang Holy Spirit, siya po ay pinadala ng Diyos dito sa atin, kasama natin, para po mag-lead sa conviction at sa repentance. Yan po yung trabaho niya sa ating mga buhay. So alam niyo ba mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Kasi kung wala po ang Holy Spirit, mananatili po tayong makasalanan. Amen? Mananatili tayo na hindi marunong mag-repent, hindi marunong magsisi. Amen? So, yun po yung work ng Holy Spirit sa atin. Amen? Sa panahon natin ngayon. Amen? So, number 3, mga kapatid, after the conviction of sin, amen, and then the Spirit led to repentance, na tayo ay marunong magsisi sa kasalanan natin, tuturuan tayo ng Holy Spirit. Ang number 3 is the Spirit-led regeneration. Amen? Kaya itong regeneration na to, amen? Amen? Ang pagbabagong buhay. Amen? So sabi dyan, under the hearing of the Word of God, the gospel, comes the conviction of sin, repentance, and then regenerating. Ano pong ibig sabihin itong regeneration, regenerating? Ito po yung giving a new life.
Amen. Yung pagbabago ng ating mga buhay. Amen. Kasi ito po yung pinagsimulan, amen, nung na-born again po tayo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Naging bago ka ng nilalang. Amen. So, ito po ay gawain ng banal na Espiritu Santo sa mga buhay natin. Amen. So, sabi po dyan sa John chapter 3, verse 5 to 6. Verse 5 to 7. So, basahin po natin ang John chapter 3, verse 5 to 7. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." Born of water and the spirit. So, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So we should not be surprised at my saying, you must be born again. Amen? So, wag na po tayong masurprise na dapat talaga ma-born again ang tao kasi nga, mga kapatid, ang sabi dito, flesh gives birth to flesh. Pero hindi po yun ang papasok sa langit. Hindi po yung makaka-enter sa kingdom of God, yung flesh. Ang makakapasok po, spirit gives birth to spirit. Kailangan po tayo magkaroon ng regeneration, ng buhay, bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ng Holy Spirit. So, nakita po natin, ang ganda po ng trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng ang ganda po ng ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao. Amen? Na kapag ka po nakita natin kung ano yung trabaho ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid, magiging aware po tayo, amen, lagi, kung ano po yung leading ng Espiritu sa buhay natin. So, lahat po tayo dito, mga born again na, di ba? Tayo po, ang ibig sabihin po ng born again, we have been born in the Spirit of God. Amen? So, the Holy Spirit ay nagko-convict ng kasalanan. Ang Holy Spirit ay nagbibigay sa atin ng puso towards repentance. Then the Holy Spirit regenerates the heart and we are saved. Amen. Tayo po ay naligtas, mga kapatid. So that is the work of the Holy Spirit in our life. Nakita niyo po, napakaganda po ng gawain ng banal na Espiritu sa mga buhay po natin. Amen? So kung tayo po makikinig sa banal na Espiritu Santo, hindi po tayo mapaririwara. Hindi po tayo mapupunta sa destruction. Kasi gusto ng Holy Spirit i-lead tayo patungo, amen, sa kingdom of God. Amen? Para makapasok po tayo sa kingdom of God. And the Holy Spirit is our helper. Amen? Pero meron po tayong choice. Amen? Kung i-desire po natin ang Holy Spirit, mas kikilos po siya sa atin. Hindi naman tayo ginawang robot ng Panginoon, di ba? Amen? Bakit minsan may mga choice tayo na mali? Di sana na lang, lagi na lang tama yung pipiliin natin. Tayo po, amen, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng puso, ng Diyos, amen, para makinig kung ano yung sasabihin ng banal na Espiritu. Kailangan desire po natin yon. Amen po ba? Amen. Praise God. So, yun pa mga kapatid, nababago ang buhay ng mga tao, nababago ang buhay po natin. Amen. Meron tayong new life dahil yun po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Amen. So, number 4, the Holy Spirit indwells in every believer. The Holy Spirit indwells in every believer. Ito po'y trabaho ng banal na Espiritu. Ano po bang ibig sabihin ng dwells? To remain constantly at home. Amen. Ibig sabihin, manahan, nananahan. Amen. So, kung ang isang tao is saved, the Spirit of God, the Holy Spirit takes up residence in that person's heart. Ibig sabihin po, kapag ka po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit po, mga kapatid, ay
mananahan, amen, sa mga puso ng tao, amen. So, ibig sabihin po nun, tahanan po tayo ng banal na Espiritu. Sabihin mo nga niya sa kapatid mo, tahanan yan, amen. Tahanan yan ng Espiritu ng Diyos, amen. So, mga kapatid, sabi po sa Romans chapter 8 verse 9. So, basahin po natin. Ano po ang magiging verse natin dyan? Sabi dyan, Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kung wala po kayong Espiritu ng Diyos, amen, na nananahan sa mga buhay natin, wala po. Hindi po tayo belong kay Kristo. Kung walang Holy Spirit, amen. So kailangan po, sabi dyan, the Spirit of God lives in you. Nabubuhay ang Espiritu ng Diyos sa inyo, hindi po patay. Kapag po tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at nagpapuspos tayo sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang ibig sabihin nun, the Spirit of God lives in you. Nabubuhay, namumuhay na sa mga puso natin. Amen? So, the Holy Spirit indwells in every believers. Di ba masaya po tayo doon? Nakasama natin? Kasama natin ang Holy Spirit. Nakatira sa atin. Amen? Ibig sabihin, residence na. Amen? Ng mga puso natin ang Espiritu ng Diyos. So, when you believe in the Lord Jesus Christ, kapag naniwala po tayo kay Lord Jesus, when tayo po ay naligtas, that very instant, amen, kung naniwala ka kay Jesus, that very instant, the Holy Spirit came to live within you. Amen? Pumasok na. Amen? Mula nung tayo, tinaas po natin ang kamay natin, sumuko tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And that moment, instantly, the Holy Spirit lives in us. Amen? Nabuhay. Naging residence na ang mga puso natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, ever since, nung tinanggap po natin si Jesus, namuhay na ang Espiritu ng Diyos sa atin. So, kahit hindi po natin siya nakikita, amen? Kahit hindi na nakikita ng ating physical eyes, ang Holy Spirit, pero alam po natin, sinabi ng salita ng Diyos, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Amen? Kaya mga kapatid, wag po natin paiiyakin ng Holy Spirit. Amen? Meron po siyang emotion. Kapag sinabi niya, anak, mag-repent ka. Anak, may mali kang nagawa. Amen? Sundin mo kung ano yung sinasabi ng Espiritu sa'yo. Amen? Kung papaano ka lalapit muli sa Diyos. Amen? Lalapit at hihingi ng kapatawaran. So, grabe pang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen? Yung Diyos Ama, dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigay niya si Jesus. Amen? Binigay niya si Jesus para lang tubusin tayo sa lahat ng kasalanan natin. Amen? Para tayo ay maligtas. Bukod doon, dahil sa pagmamahal ng Ama, nung kinuha na si Jesus, nang makyat na sa langit, may iniwan pa para maging katuang natin sa buhay natin ng Espiritu. Amen? Sa buhay Espiritu natin. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung di ka ba naman magpasalamat sa Panginoon, di ba? Na lahat na ginawa na ng Diyos para sa atin, tapos tayo, iba pa yung pinipili natin. Kahit sabihin ba naman natin na, na hindi tayo ginawang robot ng Diyos, parang wala naman tayong gratitude sa Diyos. Amen? Parang hindi tayo marunong magpuri sa Panginoon kung ang susundin pa natin ay yung pita ng ating laman, yung gusto ng sarili lang natin. Amen? Samantalang ganun tayo kamahal ng Diyos para hindi tayo mapunta sa eternal damnation, kundi mapunta tayo sa eternal life. Ganyan po kamahal tayo ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung saan pupunta ang tao na walang espiritu.
Kasi yan po yung passes natin. Ibig sabihin, yan po yung ating sign na tayo po ay ligtas. May Holy Spirit. Amen? Na kayang, pagka ikaw namatay, pagpasok mo sa langit, wala na pong anumang sasabihin sa atin. Amen? Kasi nahando na yung Spirit sa atin, yung Holy Spirit. Welcome ka na sa langit. Amen? Pero kung walang Holy Spirit, tapos umalis ang Holy Spirit dahil pinaiyak mo ng pinaiyak, dahil hindi ka marunong makinig sa Kanya, in repentance, andyan na nga binibigay na nga sa atin kung ano mga gagawin natin. Amen? Pero ang gusto ng Holy Spirit, maligtas tayo. Kaya, binubulungan niya tayo, sinasabihan niya tayo. Amen? May conviction ng kasalanan, may repentance na grasya, gift yan, regalo na mag-repent ka. Diba? Ayaw po natin pumunta sa eternal fire. Amen? Sa eternal destruction doon sa impyerno. Sundin po natin ang Holy Spirit kasi helper natin yan. Amen? Siya yung tutulong sa atin para makatapos tayo victoriously. Kasi iniwan niya ng tatay. Iniwan niya ni tatay sa atin. Iniwan niya ni Jesus sa atin para yung mga trabaho nila ay magkaroon ng katuparan. Amen? Hanggang sa huling panahon. Amen? Kaya, pasalamat tayo, may Holy Spirit. Kausapin po natin siya. Amen? Kapag po tayo nananalangin, kausapin natin ang Holy Spirit. Magpasalamat tayo, magpagabay tayo sa Kanya. Siya po ay gabay, helper. Pero tayo pa rin yung gagawa. Amen? Tayo pa rin yung susunod. Amen? Nandyan lang siya para tulungan tayo. Amen? So, yun po mga kapatid. The Spirit of God lives in us. Nananahan na po siya sa atin. Kung sino po dito may alinlangan, na wala sa Kanya ang Holy Spirit, amen, iiyak mo na sa Panginoon. Amen? Humingi ka, i-desire mo mamaya, during our ministry time, hihingin po natin. Kailangan po, meron po kayong desire. Gusto ninyo. Amen? Hindi lang po basta gusto ng Holy Spirit. Kailangan gusto rin natin. Amen? So, sabi po dito, He has never left us. Hindi niya tayo iniwan. Hindi tayo pinersake. Amen? Hindi tayo pinabayaan. The Holy Spirit of God dwells in us and in us if we knew God, Jesus, as our Savior. Kung kilala po natin si Jesus, amen, the Spirit of Jesus is in us, the Holy Spirit is in us. Amen? Kung may pag-aalinlangan ka pa kapatid, meron ba talaga akong Holy Spirit? The Holy Spirit is a promise. Amen? Ito po'y promise po sa atin. Amen? At kung alam mo na wala pa ang Holy Spirit sa iyo, hindi mo pa tinanggap truly si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, ngayon pa lang mga kapatid. Amen? Gawin na natin. Amen? Lumapit ka na sa Panginoong Jesus at mag-ask ka na ikaw ay samahan ng banal na Espiritu Santo. So number 5, ang sabi dito, isang misyon ng Holy Spirit, the coming of the Spirit is God's promise fulfilled. Ang sabi dyan, His presence return to His people. So, ang misyon ng Holy Spirit ay yung presensya niya ay bumalik sa mga tao. Amen? Kasi nga, alam naman natin na nawala ang presence ng Holy Spirit during the time na ang tao ay nahandoon sa kasalanan. Katulad ni Eva at Adan na nagkasala sila at yan po ay nasalin sa mga tao. Amen? Na yung presence ng banal na Espiritu Santo ay nawala. Pero mula nung tinanggap natin si Jesus at tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, yung presence niya, amen, ay ibinigay niya. Sabi dyan, coming of the Holy Spirit meant God had fulfilled what He promised kay Jeremiah. Amen? Dun po sa Jeremiah 31 verse 31, it is the promise na na-fulfill. Sabi dyan, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. So, ganun din. Ito din ay promise sa atin. Amen? Sa panahon natin ngayon. Amen? Na, sabi dyan,
yung covenant ng Diyos sa atin, amen, ay ibibigay niya, mga kapatid. Sabi diyan, sabi ni Apostle Paul, ginamit niya lagi yung phrase na I will put my spirit in you. Amen? I will put my spirit in you. Yung context po nito, doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 ay patungkol sa simbahan. Don't you know that you yourselves are God's temple and the Spirit dwells in your midst? Amen? So, tayo po ang templo ng Diyos. Amen? And even this church is the temple of God. Yung presence niya mananahan kung saan doon, yung templo ng Diyos, tayo yon. Amen, di ba? Sinabi po ng salita ng Diyos, tayo po ang temple ng Holy Spirit. And pag nagsama-sama yung mga temple ng Holy Spirit, yung presence niya doon sa temple, nagsama-sama tayo, grabe po yung presence. Yung presence ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Bumababa yung kapangyarihan, bumababa yung presence ng Diyos. Grabe, mga kapatid, kaya kung i-meditate lang po natin yung mga salita niya na ito sa atin, talagang kikilabutan ka na grabe pala yung presensya ng Diyos ay nasa sa amin. Amen? So, God kept His promise. Yung promise ng Diyos ay nasa sa atin. His presence has returned to His temple. Bumalik ang presensya ng Diyos sa mga templo. Amen? Sa templo ng Diyos. And we are one of the temple of God. Amen? Tayo po yung templo ng Diyos. And also yung physical temple niya, yung mga churches. Kaya po di ba lagi ini-invite natin ang presence ng Holy Spirit? Amen? Kapag nagsisimula tayo ng gawain at lagi dito sa simbahan, ni-invite natin ang presence ng Holy Spirit. So, mga kapatid, we are His dwelling place. Ang Holy Spirit, tayo po ang dwelling place ng Holy Spirit. And even yung templo niya, yung panambahan ng Diyos, ay nagdodwell din siya. And also sa lahat po sa atin, amen, na mga templo ng Diyos, tayo po ang pinananahanan niya. So ito po yung promise ng Diyos doon po kay Jeremiah hanggang sa mga panahon po natin ngayon. So yun po mga kapatid, sa number 6, the Spirit empowers God's people in both ordinary and extraordinary ways. Ulitin po natin, yung mission ng Holy Spirit, sabi diyan, the Spirit empowers God's people in both ordinary and extraordinary ways. Amen. So dalawa, in ordinary and extraordinary ways, may power, mai-empower niya yung people of God. Sino po yung mga people of God? Tayo po, mga believers. So ang ibig sabihin, He will empower us. Ano po yung ibig sabihin ng empower? Palalakasin niya tayo, bibigyan ng extraordinary power. Amen? Para saan? Para saan yung power? Para saan yung empowerment ng Holy Spirit? So mga kapatid, hindi lang po ang presence ng Lord ang nasa sa atin. Hindi lang tayo dwelling place ng Diyos, ng Holy Spirit, kundi God is empowering presence. Meron pong empowering presence ang Diyos sa mga buhay po natin. So, meron pong gagawin ang Diyos sa atin. Sabi diyan, the living God is a God of power. Sino ba yung nasa atin? The Holy Spirit. Amen? So, sino yung Diyos na nasa atin? Amen? The God of power. Amen? Kaya nga po tayo, ginagamit natin yung mga kamay natin kasi para mag-heal ng mga may sakit. Amen? Magkaroon ng mga healing spiritually, magkaroon ng healing physically. Amen? And yung mga labi natin, ginagamit yan, kapangyarihan ng salita ng Diyos, amen, para makapag-witness ka sa ibang tao. So, meron pong kapangyarihan na pumasok sa atin ang banal na Espiritu Santo kasi God is power. Amen? Siya yung gumawa ng langit at lupa. Lahat ng creation ginawa niya.
And how much more tayo mga kapatid na mga binigyan ng banal na Espiritu Santo, sabi dyan, the Spirit empowers God's people in both ordinary and extraordinary ways. So grabe po, kapag i-meditate po natin na meron palang kapangyarihan, amen, yung kapangyarihan ng Diyos na naka-indwell sa atin ay may kapangyarihan para gawin sa ating mga buhay na magamit po tayo ng Diyos para sa kapangyarihan na yan. Amen? So, by the Spirit, the power of the living God is present with us and for us. So, ano po yung mga empowerment na binigay po sa atin ng Holy Spirit? So, empowerment of the Holy Spirit in a Spirit-led life. So, gusto niya po ba magkaroon ng power? Amen. Nasa atin na po to kasi meron po tayong Holy Spirit. And that Holy Spirit is God of power. Amen. So sabi dyan, ano pong empowerment? Empowerment ang binigay po sa atin. Life witnesses. Amen. Life witnesses in Acts chapter 1 verse 8. Sabi dyan, but you will receive what? Power. When the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Diba? Same verse doon sa sa mission to the world, diba? Yun po rin ang verse na binigay sa atin ngayon kasi ni-empower tayo ng Diyos para maging witness. Amen. Ibig sabihin, yung mga buhay natin, amen, makikita ng marami. Mawi-witness ng marami, buhay pa lang natin ay meron ng kapangyarihan na nagbago ka. Amen? May kapangyarihan na gamitin ka ng Diyos para magbago ang ibang tao. Amen? So, mahirap po yun. Amen? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nabago ang mga buhay natin at nagiging witnesses po tayo sa ibang tao at sila rin po ay nagkakaroon ng bagong buhay. Amen? So, yun po yung sinabi diyan sa Acts 1:8 na magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Para saan? Para makita ng tao na nagbago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng regenerated heart, regenerated life. Amen po ba? And akala natin simple lang yun. Mahirap kaya magbago ang tao. Amen? Mahirap baguhin ang tao kung walang Holy Spirit. Sige nga mga kapatid, marami po gustong bumait pero ayaw bumait. Amen? Gustong hindi magawang bumait. Amen? Pero kapag ang Holy Spirit ang kumilos, amen, gaano ka man kasama, gaano man yung mga ginagawa mong kasamaan, pwedeng gawin na ikaw ay baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Dating masama ang ating kaisipan, pero ginawa ng Diyos, nirenew niya, amen, ang mga kaisipan natin, amen. Dahil yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung hanggang ngayon ay hindi pa nagbabago ang buhay mo, magtanong ka sa Diyos, humingi ka ng kapangyarihan galing sa banal na Espiritu Santo para mabago ang buhay mo, amen. At ikaw ay maging witness sa iyong mga kapitbahay, amen, sa iyong kamag-anak, sa mga malapit sa iyo na ikaw ay nagbago dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? So ano pa po ang kayang gawin ng Holy Spirit? Ano bang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin? Sabi diyan, strengthens in times of adversity and gives us great power and endurance. Ang sabi diyan, so kapag ka po tayo ay may banal na Espiritu Santo, kapag tayo po ay Spirit-led, ibig sabihin tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 12, nakikita po ba natin yung verse sa Colossians chapter 1 verse 12? Sabi dyan, iba kasi yung version dito, sabi dyan, being strengthened with all power
according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. So kapag kapo pala tayo ay may kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid, meron po tayong great endurance. Ibig sabihin, yung patience natin, yung enduring spirit natin ay meron po tayo. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ano man yung dumating sa atin ng mga challenges, mga problema, persecution, amen? We have the power to endure. We have the power, yung patience, amen? And also, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Grabe naman ito, mga kapatid. Amen? Wini-welcome mo, ibig sabihin nito ay kahit na may sufferings na nangyayari sa'yo, amen? Sabi dyan, ikaw pa rin ay joyful. Parang pag sinabi ng mga nakakilala, para namang yan, may sira, may hirap na nga, very joyful pa. And that is the power of the Holy Spirit, yung joy ng Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Amen? Given by the Holy Spirit. Masakit na nga yung tuhod, kapa-follow up. Pero tuwan-tuwa pa rin. Amen? Dahil nandun yung joy. Amen? Grabe mga kapatid. Ang hirap pumunta dito sa montanya. Siksikan kami sa jeep. Pero very joyful pa rin kami. Amen? That is the joy that comes from the Holy Spirit. Amen? Kahit malayo, mga kapatid. And also, yung mga sufferings. Ano ba yung mga sufferings na dinadanas mo, kapatid? Amen. Ano ba yung mga sufferings na dinadanas natin ngayon? Wala pa nga yung sa kalingkingan ng dinanas ng ating Panginoong Jesus. Pero, dapat joyful ang bawat isa sa atin. Mapagpasalamat pa rin tayo, Lord. Salamat. Kahit meron po akong challenge, meron akong problema, may sakit karamdaman ako. Alam ko, pagagalingin mo ako, nagiging masaya pa rin tayo because of the Holy Spirit. Amen? Ganun talaga, ang experience natin. Ako po, na-experience ko. Nung nagkaroon po ako ng sakit, the past months na wala ako nun dito, di ba? Parang 2 Sunday siya tayo na pinagkatiwala ko kay Pastoralin yung gawain na iniwan ko muna dahil di ako pwedeng makihalubilo kasi nagkaroon po ako ng sakit na hindi pwede talagang makihalubilo. Yung sa shingles po yun, nagkaroon ako at sobrang sakit po nun. Amen? Nung ako po ay nandoon sa kwarto at nag-iisa, syempre isolated po kasi kapag nagkaroon ng ganun eh. Pero naramdaman ko po yung joy kasi syempre, alam naman natin na pagkasama natin ng Holy Spirit kahit may pain, thank you ka pa rin kay God. Alam mo na meron kang pag-asa, amen, at meron kagalingan, at after this, Lord, victorious ako, amen. So, grabe po yung sakit nun, pero yung joy, yung suffering. So, yung mga nasa Bible, mga nagsasuffer po sila, meron silang mga nadaranasan na suffering, amen, pero bakit kaya sila nakapagtitiis at nag-i-endure at may patience? Kasi dahil sa joy na binibigay ng Holy Spirit. Amen? Grabe po ito, yung 1 Thessalonians 1:6, na sufferings with the joy given by the Holy Spirit. Na kahit nagsasuffer ka, meron ka pa rin kagalakan. Amen? So, meron din pong power and strength for each day. Ito po yung empowerment, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Araw-araw. Amen? Kasi araw-araw tayo namumuhay dito sa mundong ibabaw. Amen? Kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos araw-araw. Whatever trials in our life, ano ba yung mga trials mo, kapatid? Ano ba yung mga trials po natin? Amen. The Holy Spirit provides the fresh strength every day. Sino po nakakaranas nito na every day ng buhay natin, pagkagising natin, kahit alam natin na may trials ang buhay natin, may challenges, fresh everyday, mga kapatid. Fresh everyday yung power ng Lord sa atin. Amen? Yung strengthening ng
kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Pinapalakas niya po tayo. Amen. Kahit mahirap po ang buhay dito sa mundong ibabaw, dahil punong-puno ng mga challenges, hindi naman po tayo exempted, di ba? Hindi po tayo exempted sa mga challenges, sa mga problema, sa mga trials. Pero, kakaiba po tayo. Amen. We have the power of the Holy Spirit. Sabi nga doon, extraordinary way, or yung mga ordinary and extraordinary. So mga kapatid, pasalamat po tayo may Holy Spirit na nasa atin ngayon, na nagpapalakas po sa atin. Amen? So, power and strength for each day. So, ask every day the power of the Holy Spirit para fresh every day. Even may trials, fresh every day yung strength ng Diyos sa atin. Amen? The Holy Spirit live holy lives. Ito mga kapatid, lastly, importante po ito. God's temple is sacred and tayo po mismo yung templo ng Diyos. So, kaya po ang reason, dapat po na tayo pong lahat mga kapatid ay mamuhay ng may kabanalan. Kasi nasa atin po ang Holy Spirit. Pag sinabing nasa yung Holy Spirit, He will not gratify yung desire katulad ng nasa Galatians 5. Amen? Pwede bang makita po natin dyan yung Galatians chapter 5? Binigay ko dyan yung ating verse sa Galatians chapter 5. Basahin po natin mga kapatid. Dapat wala na po tayo dito. Kung tayo po'y namumuhay sa Espiritu, hindi po natin i-gratify ang desire ng flesh. Amen? Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 19 to 22, malakas po nating basahin. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. So verse 21, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Amen, mga kapatid, nakita po natin. Sabi dyan, lahat ng mga yan, mga desire ng ating flesh, this will not inherit the kingdom of God. Amen? So, kaya po tayo papasok sa kingdom of God kasi we are led by the Spirit. Amen? We are living in the Spirit of God, not in flesh. So ito mga kapatid, kailangan mawala po ito sa atin. At tutulungan po tayo ng Espiritu na mamuhay tayo sa Espiritu. Amen? So ito pong fruit of the Spirit dapat nananahan sa atin. Amen? So yun po yung common language ni Paul sa atin. Tayo po ang living saints. Pag sinabing living saints, we are living with the Holy Spirit. Amen? Kapag sinabing living saints, mga santo, yun po ang common language ni Paul sa mga believers. Tayo po ay living saints. Kasi nga, yung Holy Spirit ay nasa sa atin. Amen? They live differently. We live differently and empowered to do so because they are spirit people. Tayo po ay mga spirit people. So, yung flesh dapat nakakonquer ng spirit. Amen? Nakakonquer ng spirit yung flesh. So, yun po mga kapatid, naiintindihan nyo po yung pinag-uusapan natin na tayo po ay spirit people. Amen? So, kung tayo po ang tatanungin, dapat mga kapatid, yung flesh, yung gawa ng flesh na sinabi sa Galatians chapter 5, mga kapatid, nakakonquer ng spirito na nasa atin. Amen? Dapat kapag meron pong ganon, ilapit na po natin sa Holy Spirit at tanggalin at mag-repent sa lahat ng klase ng kasalanan. Amen? Kaya po, pasalamat tayo dahil ang Holy Spirit
nagwo-work sa panahon natin ngayon. Tinutulungan tayo para ma-inherit natin ang kingdom of God. Amen. Kasi sabi doon, hindi papasok yung ganong klase ng mga kasalanan doon sa kingdom of God kapag meron po tayo nun. So dapat naisin natin, i-desire po natin na tayo ay mamuhay sa Espiritu ng Diyos. Amen. So mga kapatid, today, we need to ask whether or not we are Spirit-led believers. Tanungin po natin yung mga sarili po natin ngayon, mga kapatid. Tayo ba ay Spirit-led believers o hindi? Tayo po ba'y pinangungunahan ng banal na Espiritu o hindi? Amen? So, lahat po ng mga Kristiyano has the Spirit from the moment of his or her believing. So, tandaan natin, mula nung tinanggap natin si Jesus, pumasok na ang banal na Espiritu Santo sa atin. Dapat masasagot po natin na yes, I'm a Spirit-led Christian. Amen. Ako po ay pinananahanan ng Diyos at pinangungunahan ng Santong Espiritu. And ang tanong po sa atin, does the Holy Spirit have you? Amen. Does the Holy Spirit have you? Amen. Meron na ba, kayo ba ay talagang sa Espiritu ng Diyos? Amen. Purihin ng Panginoon. So mga kapatid, sa ating pong pinag-uusapan ngayon, ang tanong po sa atin, are we a Spirit-led believer? Tanong po sa atin yan. Amen. So yung prayer po natin mga kapatid, Lord, samahan mo kami Holy Spirit. Tayo po ba ay may strength, may power, at namumuhay po ba tayo ng holy living? So, hindi po tayo magkakasama every week. Pag Sunday or sa mga ibang activities, magkakasama po tayo. Pero, paglabas po natin, pagkatapos po ng gawaing ito, may kanya-kanya po tayong buhay sa labas, sa mga tahanan natin. Tayo po ba ay namumuhay, amen, ng holy living? Kahit na malayo si pastora, malayo si leader, amen, kahit hindi tayo nagkikita araw-araw, ang Holy Spirit nakikita po tayo. Amen. Kung tayo po ay namumuhay sa Espiritu, kung tayo po ay namumuhay na may kabanalan, namumuhay na kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. So mga kapatid, yung pong mga pinag-usapan natin kanina, dapat kung tayo po talaga ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, meron po tayong conviction of sin. Amen. Meron po tayong conviction of sin at tayo po ay nililid ng Holy Spirit into repentance. Amen. Meron po tayong repentance at kung tayo po ay pinangungunahan ng Holy Spirit, tayo po ay may bagong buhay. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, binago po ang mga buhay natin. Tayo po ay Spirit believers. Amen. Tayo po ay Spirit person. Amen. So parang ang sarap na po, di ba? Ang sarap isipin, ako pala ay tinaguri ang saints. Amen. Hindi lang po sila yung mga nasa Bible, ang mga santo. Amen. Tayo po na namumuhay sa Espiritu ng Diyos, tayo po ay tinagurian ni Paul. Amen. Na mga saints. Amen. Mga living saints. Amen. So lastly mga kapatid, ang sabi ni Jesus, amen, sa atin, amen, ask for the Holy Spirit. Hingin po natin ang Holy Spirit. Kung sa tingin nyo po, kailangan nyo pa po na hingin ang presence at ang indwelling ng Holy Spirit, ngayon po ang panahon, amen. Sa lahat po ng mga nasa online ngayon, mga kapatid, sino man yung nagdi-desire ng Holy Spirit, amen. Kung sino man yung nagdi-desire sa Holy Spirit, gawin po natin. Amen. Hingin po natin. Ang sabi po sa Bible, hindi po mag-aatubili ang Ama na ibigay ito. Ang sabi po sa Luke chapter 11, verse 11 to 13. Amen. Pakinggan po natin. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion?
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So mga kapatid, ito po ay hindi binibigay sa hindi humihingi. Amen? Kailangan i-desire po natin. So we begin Christian life by the power of the Holy Spirit through faith, sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, amen, ay hihingin po natin, amen. So, mga kapatid, sino po dito ang nagdi-desire? Amen. Sino yung mga nakikinig dito na gusto niya ang Holy Spirit? Amen. Hingin ang Holy Spirit sa Ama. Tayo po mga kapatid, gusto natin yan. Amen. Kaya ngayon po mga kapatid, as we raise, amen, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa araw na ito. At kung sino po yung may gusto, amen, sabi ng Father, kung sino man yung humingi sa akin ng Holy Spirit, ay ibibigay ko. Amen. Napakabuti ng Ama. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Kung ano man, kung hihingin po natin, papasok po siya. Papasok siya sa loob ng ating mga puso at babaguhin niya tayo. Ano man yung mga kasalanan na meron tayo, i-repent po natin. Amen. And He will give us a new life. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, sapagkat binigyan mo kami ng ganong klase ng pananampalataya upang mag-ask sa aming Ama. Nabigyan kami ng Holy Spirit. Ipapasok sa aming mga puso ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Taas po natin yung mga kamay natin. Purihin ang Panginoon. Naririto ang presensya ng Holy Spirit sa lugar na ito. Yes, Holy Spirit, we know, Lord, na narito ka sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord God, ng building na ito, Panginoon. At ang lahat ng mga narito ay templo ng pagpapasukan ng iyong Spirito, Panginoon. Kami po ay mga templo mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, nihingi po namin lahat ng nagdi-desire, ang humihingi, ang may gusto na pumasok ang Holy Spirit sa mga buhay niya, sa buhay ng bawat isa na narito. Hingin mo, kapatid, hingin mo ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Oh, come, Holy Spirit. Come to this place. Come, Holy Spirit. Come to our heart. Pumasok ka sa mga puso namin, O Holy Spirit. Mangusap ka sa bawat isa. Lord, right now, alam po namin, Lord, may conviction of sin sa oras na ito. Kung sino man yung gusto na lumapit sa Diyos at may conviction ng kasalanan na ginawa niya, humingi ka ng kapatawaran. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na nagawa po namin, Panginoon. Lord, sa aming isipan, naging marumi ang aming isip, Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami sa nilaman ng aming mga puso, O Diyos. O Holy Spirit, dalangin namin, Lord, na iabot mo yung mapagpalang kamay, Lord God, at ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ng ipagkaloob mo sa bawat puso namin, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, sa mga salita na lumabas sa bibig namin, Lord God, na hindi mo nagbigay ng kaluguran sa iyo. Patawarin mo kami, Lord God, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Lord God. Sa mga Diyos-Diyosan, Lord God, hindi lang mga Diyos-Diyosan sa ibang simbahan, kundi yung Diyos-Diyosan ng buhay namin, Lord. Minsan, ibang klase ng Diyos ang sinasamba namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Lord God, na mas mahal pa namin yung mga bagay kaysa sa iyo, Lord God. Mas mahal pa namin, Lord God, yung amin pong mga mahal sa buhay kaysa sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Lord. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang namin, Lord.
Lord, hindi kami nagbabasa ng salita mo, Lord God. Hindi kami nananalangin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawad, O Diyos. Lord, sa oras na ito, linisin mo po kami ng banal na dugo ni Jesus. Linisin mo kami at Lord, baguhin mo po kami, Lord God. Lord, aming Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, tunay nga sa oras na ito, Lord, hinihingi po namin ang banal na kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, puspusin mo ang bawat isa. Puspusin mo ang bawat isa, Lord God, ng banal na Espiritu mo, Panginoon. At punuin mo po kami, Panginoon. Punuin mo po kami, O Diyos. At lumakad kami sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Tunay nga sa oras na ito, Lord God. Patuloy kaming nananalangin at sumasamba sa iyo, Lord God. Lord, purihin ka, pasalamatan ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga, ako po si Jay Lozano ng Cavite 2 Dasma Local Church at gusto ko po i-testify ang katapatan at kabutihan ng Panginoon ayon sa kanyang pangako. Ako po ay salesman sa mall at yung asawa ko naman po ay call center. Kahit anong sikap namin sa pagtatrabaho ay kinakapos pa rin kami at hindi kami napopromote kahit na ano pang husay ang gawin namin. Madalas kahit bagyo o masama yung panahon, ay pumapasok pa rin kami para matugunan yung aming mga pangangailangan, pero hindi pa rin sapat yung aming kita. Kaya nagpray ako sa Panginoon na bigyan ako ng bagong pagkakakitaan. At hindi ko na malayan na matagal niya na pala ako binigyan ng talent na pwede kong pagkakitaan. Di ko lang napapansin at yun pala yung photo and video. Dito po kami nagsimula ng asawa ko na kahit maliit lang po yung kinikita namin sa simula, ay hindi po namin kinakalimutan ng magbigay ng tithes at tumulong sa mga gawain ng Panginoon. At nagkaroon po ng contest sa church. Ito po yung awit likha para sa lumikha. At sumali po kami dito kasama yung worship team. At sa Diyos po ang papuri. Nanalo po ang aking composed na kanta, Glory to God po. Dahil po dito, ang kalahati po ng prize ay ibinigay namin sa church. At yung kalahati po ay malaking tulong na nakabili po kami ng accessories sa camera na nagagamit po namin sa mga video or photo sa tuwing may event po kami. Dito po ay unti-unti na kaming blines ng Panginoon at sa bawat blessing po ay hindi namin kinakalimutan na magbigay ng tithes and offering sa church. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ang blessing ng Panginoon sa amin. Hindi lang po camera ang binigay sa amin ng Panginoon. Kami rin po ay blines ng isang sasakyan na nagagamit namin sa aming mga event. Ngayon po ay marami nang nagpapa-coverage sa amin, wedding, binyag, birthday, at kahit anong event po. Naranasan ko po ang tapat na pagkilos ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pag tapat ka pong nagbibigay, ay tapat din na tumutugon ng Panginoon. Imposible man po para sa atin, pero posible po ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Kaya ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa aming great harvest dahil sa aming pagbibigay ng aming tithes and love offering. Tunay nga po na pinagpapala talaga ng Panginoon ang mga sumusunod sa kanyang utos. Ngayon po, patuloy po akong naglilingkod sa Panginoon bilang cell group leader. Purihin ng Panginoon, Diyos na buhay. Maraming salamat po and God bless mga kapatid. Receive this blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance towards you and give His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to stand.
establish his kingdom. Shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by his mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight for him, to establish his kingdom. Shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for him, to establish his kingdom. Shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted.